Canada. Kamusta ang buhay ngayon diyan sa Canada? Kayo rin bang mga OFWs, apektado rin kayo nitong balitang recession? So far naman, hindi siya, kasi ano kung makakakuha ka ng permanent residence, Mhm. hindi siya ganun kahirap. Aha. Pero syempre, ramdam mo pa rin yung inflation, like yung pagtaas ng mga sa food, sa gas, ramdam mo pa rin siya. Mhm. Ang masakit is sa part ng mga like, yeah, OFW na naghihintay na maging permanent residence. Kasi as an OFW, ang pinakamahirap is yung may kontrata ka at hindi mo alam kung hanggang kailan yung staying mo dito sa Canada. Hmm. Kung mabibigyan ka pa ba ng extension para makapagtrabaho dun sa kumpanya, Oo. yun yung pinakamahirap. Mm. So parang Especially nakikipagsapalaran ka. halo-halo na ngayon na sitwasyon kasi kasama yung mga student, Aha. visa na nagkakaroon ng problema ngayon dito. So affected yung OFW din. Hmm. Kayo ngayon bilang OFWs diyaan, mahirap ba magtrabaho as an OFW diyan sa Canada? Kasi parang may mga lumalabas na mga reports na mas masusungit daw yung mga pagka-medical staff ka kasi, 'di ba? Mas masusungit daw yung mga patients diyaan kumpara sa mga Pe, pasyente sa Pilipinas. alam mo sa tutulad po, Mm. parang normal lang siguro pag yung mga pasyente masungit kasi may pinagdadaanan sila eh. So as a medical staff, kailangan ikaw talaga ang mas mahaba ang pasensya. Hindi mo Talaga. pwedeng patulan no matter what. Kailangan talaga yung dedication mo sa trabaho mo to be Mm. like responsible na alam mo yan yung makipag-communicate sa mga tao na kailangan talagang mahaba yung pasensya mo. Hindi Mm. siya puwedeng yung papatulan mo. Ano mga Given na kasi yun, eh. Ano mga experiences mo diyan sa mga naging pasyente mo sa Canada Oh na my, ang talagang dami. nagtimpi ka talaga ng mahabang pasensya? Opo. Mostly like for example sa, as a medical office, like sa front desk, mostly ng kalaban mo diyan is yung mga rude na sa telepono, Hmm. 'pag hindi sila gusto nilang pumasok sa isang appointment na hindi Mhm. sila nakalagay doon, gusto ko kung kaagad makita yung doktor. Gusto naming Ah. hindi nga puwede kasi nga ano, it depends on the doctor availability kung papayagan pa niya na kausapin 'tong pasyente. By the end of the day, yung doktor, mababait naman sila, ina-accommodate din naman din sila. Hmm. So, May gano'n ang mga case to case na mm. ano. May moment naman din 'pag nasa procedure ka na, may Aha. mga pasyente pa rin na kailangan hindi ka puwedeng humawak ng cellphone, kailangan Ah, ano sila, stick to yung pagiging OCD. ah, May may mga gano'ng may ano, gano'n bawal pala ang 'no? Oo may nga. gano'ng ano, sitwasyon po minsan. Mm. At saka ang, May nabalitaan namin 'pag nandiyan ka sa Canada, kailangan daw dalawa ang trabaho mo, totoo ba 'yun? totoo po, Ah. kasi ako gano'n din, eh. Mhm. Like yung sitwasyon ko, caregiver ako, live-in caregiver, nag-nanny ako. So yung may-ari ng pinagtatrabahuhan ko na clinic, sila talaga yung boss ko simula-simula. So, nag-work ako sa kanila 2008 hanggang 2014 hanggang sa nakuha ko yung permanent residence ko. So luckily lang ako, so lucky na may sariling business yung boss ko. So instead na magtrabaho ko sa ibang lugar, sinabi niya, "Ba't hindi ka na lang i-train at dun ka magtrabaho sa clinic?" Oh, 'di at least, So 'di yun po ba? yung naging stepping stone ko. Ang layo from engineering to medical Oo nga. course. Hindi ka ba parang hindi mo ba naisip o naramdaman na degraded ka kasi ECE natapos mo tapos nasa, field ka ng, medical, staff tapos nagiging nanny ka rin diyaan? So far hindi naman kasi ano, yung nakatatak sa mind ko na siguro ito yung ano ko, ito yung destiny ko. And sometimes nagagamit ko din kasi like for example sa clinic kailangan ng mga troubleshooting sa mga internet, sa Oo. wifi. So ako yung natatakbuhan ng boss ko na, "Oh, kailangan ng ganito, can you please try to
do something for my computer, or like yung mga yung telephone wiring, hindi nagfa-function ng maayos yung mga telephone, yung mga gano'n. So nakakatulong din naman.